Ah, ngayon, second day ng tutorial ko sa iyo. Di ba? Oh, sa second day, ang gagawin natin, 2 bedroom bungalow na 2D lang muna. Yan. Oh. Una natin gagawin, gawa tayo ng layers. Yan. Ah. Yan. Ano ba ang mga nasa 2D na drawings sa floor plan? Dahil floor plan yung gagawin natin. Di ba? Ang makikita mo sa floor plan is column, tapos walls, dagdag pa tayo, floors, ano pa ba? Windows, doors. Yan. Oh. Ngayon, nagagawa tayo ng layers. Kaya lang, palitan natin ng kulay. Para mayayos natin yung line type pagdating sa printing. Kasi, kunyari, gusto mong gumamit ng 0.1, 0.2, 0.3, hanggang yun sa gusto mo. Di ba? Yung kapal ng mga lines. Yan. Kaya gagamitan natin ng kulay. Kunyari, yung walls ko, gamitan ko ng 31. Yan yung kulay 31. Sa floor, blue. Yan. Tapos sa windows, yung cyan. Yan. Doors, gusto ko green. Yan. Tapos, column, yung magenta. Yan. Oh. Tapos magdagdag tayo ng layers ng tungkol sa module. Yan. Gawin natin siyang kulay 8. Yan. Dagdag din tayo ng tungkol sa depth points. Yan, depth points. Tapos palitan ng kulay white o kaya gray. Yung kinukulay ko dyan kasi white. Yan. Ngayon, kung gusto mong erasein yan, hindi mo siya may erase. Delete. Pindot ko ng delete, wala. The selected layer was not deleted. The following layers cannot be deleted. Layers 0 and depth points, hindi siya may erase. O kaya, pag nasa current layer ka, hindi mo rin siya may erase. O kaya yung layer mo, may drawings na nakalagay. O kaya yung layers mo, XREF dependent layers. Layer containing object, may laman. XREF dependent layers, may laman din. Ngayon, pag in-erase mo ang mga yung nalaman, pwede mo na siyang ma-erase. Dito naman sa kunyari, the current layer. Pag current layer, ganyan, ganito, yung tungkol sa current layer. Lagay ko siya sa column, Tapos, kunyari, yung column na yan, delete ko. Hindi ko siya ma-delete. Okay? Ano nyo? Delete. Wala. Wala. Pindot ko ng delete, wala. Right click. Asan ba yung delete? Yan, delete layer. Yan. The selected layer was not deleted, sabi. Lumabas ulit yung tungkol sa nasabi ko kanina na nagpakita sa screen. Yan. Kasi current layer siya. Andun siya, Yun. Column. Tapos nasa column ka, deletein mo yung column. Hindi madidelete. Maliban kung inilipat mo siya. Ilipat mo sa doors. Tapos balik ka ng layers, irisin mo yung column. Yan, madidelete na yan. Yan yung mangyayari dyan. Pero hindi ko na i-deletein. Para hindi na tayo ulit nagagawa ng column ulit. Ang i-discuss ko yung tungkol sa depth points. Yung depth points, kahit anong gawin mo dyan, kahit walang laman, hindi mo madidelete. Maliban kung i-rename mo siya. Rename. Map. Kunwari. Yan. Tapos, deletein ko. Yun, na-delete.
balik natin si depth point. Yan, depth points. Palitan ko ng kulay white. Yan. Oh. Pwede na tayong mag-start. Magdadagdag ulit tayo ng layers kung sakaling may bago tayong ilagay sa drawings. Example, yung sanitary fixtures, sofa. Di ba? Oh, pwede na tayong mag-start. Ang gagamitin natin na una, yung module na layer. Oh, nalagay sa doors kanina. Kaya palitan ko, punta ako ng module. Yan. PL or polyline. Ayun o. Yan. Polyline. Click. Tapos, gawa ka ng line. Yan. Nakikita mo yung dimension. Haba. Yan. Maliit lang. Yan. Gawin natin 12. Sobra sa 12. Di ba? Offset tayo. Offset. Yan. Tapos, 3.5. Select object to offset. Yan. Parang kinakausap ka ng computer. Kailangan binabasa mo rin yung nakasulat sa command line. Yan. Para maturuan ka niya kung anong gagawin mo sa screen. Kagaya nito, offset. Anong sabi? Specify point on side to offset. Saan daw? Doon ba o dito? Di ba? Or exit or multiple or undo or exit. Mag-offset tayo Yan. Specify point on side. Nung nalagay natin yung 3.5 na offset na distance. Yun, click. Uli. Click. Dahil gagawa pa tayo ng isang module line. Click. Kasi dito na side yung pag-offsetan ko, kaya dito ko kinlik. Di ba? Sabi ng offset. Ano sabi? Specify offset distance. Nung nakalagay tayo ng 3.5. Yan. Select object to offset. Nag-select tayo, ganyan. Tapos, specify point on side to offset. Doon ba? Or sa kabila? Di ba? Dito kasi. Yan. Yan yung tungkol sa offset. Gawa ulit tayo ng polyline. Yan. Tapos offset tayo ng 4 meters. 4. Yan. Yan. Yung iba na nagkakad pag 4 meters, 4,000. Siguro di sila marunong mag-compute ng scaling sa scale. Para pagdating ng control P sa printing, lagay nila ng millimeter dyan. Tapos gawin nila pag 1:100, 100 din. Or 1:700, 700 din yung unit. 1:700. Ang turing nila kasi sa offset na yun is millimeter. Tapos imumultiply nila ng 1,000. Dami-daming zero. Tapos unit nun, alangan na sabihin nila na meters. Natural millimeter yon. Tapos scale. 1:100 dyan. 1:100 meters. Meters siya. Tapos pagdating sa unit millimeters, ano yun? Hindi mo naiintindihan ng math. Diba? Yun yun. Hindi pwedeng ganun. Pag nag-check ako ng plans, pinagpaparehas ko yung tungkol sa scale. Kasi yun yung babasahin mo sa scale. Tapos pagdating sa dimension, 1,000 siya. Naka-millimeter yung unit. Sa bagay, pag pinrint mo nga naman, na ganyan, tapos, gawin mong 1:100 yung drawing. Kunyari, 100. 100 siya. Pag in-scale mo, pag 4 meters, 4 meters din siya sa scale. Kaya lang, yung scale mo na 1:100 meters. Meters yung kanya. Tapos pagdating sa dimension, yung unit mo millimeters. Di ba? Ang dating nun kasi parang di mo naiintindihan yung mathematics. Ngayon, natapos na natin yung tungkol sa module kasi tigda dalawang span lang. 3.5, 3.5, 4 meters, 4 meters. Diba? Yan. Tapos na natin yung tungkol sa modules.
Kaya, yung module, pupunta na ako sa column layer. Ngayon, kunyari, ang column ko is 0.25 by 0.25. Siyempre, bungalow lang tayo eh. Kadalasan naman, 0.25, 0.25 yan. Ngayon, gagamitan ko ng rectangle. Yan o. Sa symbol, sa toolbars. Yan. Pwede rin, rect. Rect. Yan. Type mo lang yung rect, lalabas. Rectangle. Yan. Lalabas siya. Tapos pwede mo siyang gamitin yung tinype mo. Yan. Para makagawa ka ng rectangle. Ngayon, hindi po ito rectangle siya, rectangle na. Kasi pwede ko siyang i-dimension. Anong sabi? Specify first corner point. Yan. Click ko. First corner point. Anong dimension? At 0.25, 0.25. Yan. Origin, yung first point, 0, 0 yan. Parang ganito, yan o, sa coordinates. Kasi parang coordinates din yan. Kaya lang yung naging origin niya, yung first corner. Diba? Yung UCS icon. X, that is 0.25, tapos Y, 0.25. Ito yun. Kaya, 0.25 by 0.25, yun. Rectangle. Hindi pwedeng gawa ka ng rectangle, tapos, yung first point niya, 0.25, 0.25, yun, mapupunta dun. Kasi, UCS coordinates. Hindi yung sarili mong coordinates doon sa rectangle. Sa first point na origin. Na ang coordinates is 0, 0. Yan. Ganyan yung mangyayari. First point mo siya, 0.25 by 0.25. Pero kung na-start mo dyan, hindi pwede mo siyang gawin ulit na at 0.25, 0.25. May at na. Pero kanina kasi walang at. Kaya, UCS yung ginamit niya. Yan. Ngayon, pag may at, yun. Pero pag walang at, kunyari, hindi tayo naglagay ng at, 0.25, 0.25 yan. Tapos, 0.25, 0.25 ulit. Yun, walang mangyayari. Hindi umaalis sa point na yun. Kasi yan yung coordinates ng 0.25 by 0.25 sa origin ng UCS icon. Yan yun, no? Yan. Nagsi-0-0 siya kasi first corner na siya eh. Kagaya ng sinabi ko doon. First corner, yung origin 0-0. Doon sa first corner. Tapos nag 25.25 ka, ganyan siya. Naka-close. Kasi yung ito, tapos yun, parehas lang. Ganyan lang siya. X, tapos Y, kinlose niya. Da? Yun yun. Yan yung tungkol sa column natin. Ngayon, ilalagay ko na yung column natin sa tama niyang location. Kunyari, gusto ko siyang sentro ng column. Yan. Move natin. Move. I-snap siya sa center. Yan o. Yan. Geometric center. Kasi, doon sa OSNAP, yan, may check yung geometric center. Tandaan niya, yan yung mga nagagamit ko. Yung mga may check. Doon sa una kong video, hindi ko na-check tong geometric center eh. Pero ngayon, na-check na. Chinek ko kanina. Endpoint, midpoint, center, geometric, node, quadrant, intersection, perpendicular, nearest, tapos apparent intersection. Itong apparent intersection, hindi ko ito nagagamit. Kaya yan, check ko. Yan, may check eh. Okay. Yan. Yan. I-move ko na siya. Move. Yan. Yan. Kung sakaling intersection ng module, di ba? Yan. Ulitin ko. Ilayo ko ulit. Move. Snap to center. Tapos, sa intersection. Yan intersection. Yung symbol na yan, intersection yan. Yan
medyo maliit. Palagay natin. Option. Yan. Para makita. Yan. Move ko. Click. Yan, lumaki pati yung geometric center na snap. Yan. Magpapakita na yung intersection. Yan, Yan. Click. Yan. Ngayon, gusto kong kopyahin dyan sa lahat ng intersection. Pero, center. Pero kung hindi center yan, pwede mo siya, copyhin natin muna. Copy. Tapos, kunyari, move. Kunyari, naka-flash. Yan. Dito kasi midpoint. Kung dito. Yan, Yan. Siyempre, pag dito naman, kunyari, naka-flash din yung column mo. Yan. Diyan ka na side. Kasi dito na side eh. Kanina dito na side, kaya dito na side din. Yan. Click. Yun. Di ba? Yan. Ngayon, dahil sa center tayo, center. Yung column sa intersection ng module, i-array natin siya. Array. Yan, Yan, Diba? I-block muna natin. Block muna natin yung column. Click. Shift Control C. Yan. Center ko kinuha. Delete. Shift Control V. Para paste as block. I-block ko Yan. Kunin ko sa intersection. Pag wala, pwede Shift. Tapos right click. Yan. Sa intersection tayo. Para ma-snap sa tama. Yan. Intersection. Kasi pag ganun, hindi mo kinlik sa tamang pag-i-snapan, ang mangyayari hindi na perfect yung drawing mo. Kung minsan yung drawing mo tabingi, na hindi mo nakikita, malalaman mo na lang pag mag-3D ka, pag nag-cut ka, pag nag-subtract, yun. Doon mo na lang malalaman yun. Kaya dapat, i-perfect mo rin yung drawing. Hindi yung basta move na lang ng move. Kunyari, kopyahin ko, copy, tapos ganyan na, perpendicular. Okay, yung perpendicular. Paano pag nearest? Na-snap sa nearest. Yan. Yan. Pwede yan. Kasi 90 degrees, iskwalado kung baga. 90 degrees, 90 degrees. Pero pag, kunyari yan may inclination, ibig sabihin, sa intersection ka talaga. Yan. Ngayon, hindi ko siya ikakopy isa-isa. Ang gusto ko, array. Sa array tayo. Click, array. Yan. Select object daw. Select natin yung i-array natin. Tapos, anong sabi? Select group to edit array. Di ba? Click sa group. Tapos, doon sa intersection, yan Kasi yan yung spacing point to point. Tingnan niya. Yung point niyan, tapos yung point na ito, di ba? Distance ang pinag-usapan nung una, tapos dito. Yan Yan. Para malagyan na kaagad, di ba? Tapos doon sa taas din, yan. Distance down nito Yan. Click mo yung grip. Yun. Ano ba yung sabi dyan Di ba 4? Di ba yung distance nila is 4? 4. Di ba? Yan. Sobra. Di ba? Explode ko kasi hindi ko naman kailangan control ng array yung buong lahat ng column. Kaya explode ko, i-receive ko yung sobra. Yan. Pero naka-block pa rin siya. Yun yung purpose kung bakit ko binlock. Para lahat sila pare-parehas. Magagamit ko yun pag mag-3D na ako. Kasi kung ano yung gagawin ko dito, mangyayari dyan sa lahat ng column na yan. Kaya binlock ko muna ito. Bago ko kinapi sa bawat intersection sa pamamagitan ng array. Sa wall tayo. Punta tayo ng wall na layer. Walls. Di ba? Anong gagawin ko para minsanan, di ba? Minsanan yung wall. Kunyari, yan. Click ko yung rectangle. Yung rectangle, natapit na natin. Kaya, first point, tapos,
X is 0.1 kung sakaling pa-vertical yung wall. O, 0.1, kama, sobrahan ko. Kunyari 5. Yun, wall yan, na 0.1 ang thickness. Hindi yung isa-isa. Yung iba, ginagawa nila ganito eh. Offset, 0.05. Yan. Ganyan. Saka magre-rectangle. Di ba? Yan. Yung iba, offset, gawa ng line, tapos deletein yung in-offset. May dalawang line dyan na parallel, hindi siya nag-close, i-close ulit. Matagal. Kaya mas okay pa yung ganito. Yan. Move mo. Kunyari naka-flash. Or, naka-center. Kunyari, center to center tayo lahat. Yan o. Yan, sobra, di ba? Ngayon, ang gagawin ko ganyan, no? Ilayin ko siya sa grip, sa gitna. Hindi dito. Kasi mali ang mangyayari, di ba? Doon ako sa gitna. Yan. Yun, perpendicular. Yan. Mirror. Mirror. Click mo, specify first point of mirror line. Tandaan nyo, yung i-produce nun na drawing sa kabila, between mirror line, parehas yung distance sa mirror line. Kaya anong gagawin ko? Kukunin ko sa module. Kasi yung length nito, tapos length niyan, parehas, or distance niyan, or tapos distance nito is parehas. Kasi 0.25 divided by 2, sila. Kaya dito ko kukunin sa module yun. Di ba? Ang sabi, erase source object. No. Kaya enter ka agad. Kasi pag DS mo, delete to. Yan yung mangyayari. Yan. Ngayon gusto kong i-copy doon. Anong gagamitin ko? Mirror. Hindi yung copy. Tapos magro-rotate pa ako. Tapos move. Matagal. Kaya mirror. Yan. 45 degrees. Yan. Kasi square eh. Pag rectangular yan, pwede siyang ganon. Yan o. Pag rectangular, pag ganon ka ba yung rectangle, yun. Dahil sa siya, square siya, tapos 45 degrees yun. 90 degrees ito. Naghati sila. 45 plus 45 is 90 degrees. Yun. Delete source, no. Yan. Stretch mo ulit sa grip. Sa sentro. Yan. Tapos, mirror. Di ba? Alin pang may partition? Kung gusto, kunwari gusto kong may partition dito, yan, mirror ko lang. Mirror line ko dapat same distance doon sa pagpupuntan ng ikakopy ko. Kaya, gawa ko ng mirror line sa shift right click between midpoint nung dalawang module na naka-horizontal. Kasi horizontal to eh. Yan, di ba? Ngayon, para maitama ko siya, click ortho or F8 mo. Yan. Yan. Para hindi iikot, di magro-rotate yung mirror line. Delete source? No. Ganon din dito sa iwo-wall ko na to. Yan. Mid between 2 point. Yung kanina, di ba? Close ko siya. Dalawain ko na. Kaya, kung gusto mong hindi na mag-mirror light kasi mas madali na to, click. Click. Yan, di ba? Di madali, di ba? Ngayon, kunyari, gusto kong may ports. Anong gagawin ko? I-mirror ko lang ito kasi same thickness yung wall lahat naman. Hindi nagagamitin ko dyan, di ba? Yan. Hindi ko kinose yan. Move ko siya. Move. Tapos, kunyari 1. Tapos, 1 pa dito. Di mirror tayo. Click. Ito ang pagitan nila. Kasi 1 din. Yan.
Oh, pero hindi wool yan eh. Hindi wool yung tungkol sa ports na ito. Gagamitan ko muna ng line. Polyline. Yan. Hmm. Para sa railing, di ba? Ito naman, stretch ko siya. Yan, click. Tapos stretch. Perpendicular. Para eskwalado. Click. Perpendicular. Tapos anong gagawin ko para maalis yan? Trim. Ang trim, andito lang. Saan na ba yung trim? Hugis. Symbol na gunting. Ayun, no? Trim. Symbol na gunting, trim. Yan. Sabi niya, trim. Oh. Ano yan ang i-trim ko yan, di ba? Click. O bakit dalawa? Kasi ito naka-close. Itong wall na to naka-close sa end. Ngayon, ito naman yung harang. Yan. Kaya, trim pa rin. Trim din to. Mas madalian yung hindi click-click. Ganito. Yan. Ang line siya eh. Yan, oh. Ngayon, gusto ko combine sila. Yan, oh. I-click ko ito eh. Naiwan. Oh. Kaya, ang gagamitin ko, join J. Type mo yung J. I-join natin. Click. Yan, click. Yan. Oh. Bakit ko join? Kasi pag dating ng 3D, i-extrude ko yan. Lalagyan ko ng height. Kaya kailangan ko siyang i-join. Kasi pag mag 3D ka, dapat close polyline. Ang ginagamit ko, polyline. PL or polyline. XY siya sa plane nagdrawing. Pero yung line, XYZ. Katulad ng 3D polyline. Yung 3D polyline, XYZ din. Pero dugtong-dugtong yun. Ko, line. Pag ginamit ko sa floor plan na 2D, ang mangyayari, i-join ko isa-isa. Lalo na pag may mga maliliit, yung mga may kanto, ganito. Kunyari ganyan. Yan, explode ko kasi polyline siya eh. Ganyan kasi ang line, in-explode ko yung polyline, magiging line. Pag in-explode ko ang polyline, tandaan nyo pag in-explode ko ang polyline, magiging line. Kahit i-CH mo siya, makikita mo siya. Change properties. H. Yun, line na siya, basang-basa. Line. Line siya, di ba? Line. Pag mag-command ka ng line, yan yung symbol na line. Yan, line or L, line siya. Pag nag-drawing ka ng line, yan yan. Pag tinitingnan mo, parang style ng polyline, di ba? Pero sabog siya, yan hindi buo. Yan. Pag in-extrude mo yan, surface siya, hindi solid. Surface siya. Ito, rectangle ang ginamit ko, pero polyline siya pag tinignan mo yung properties niyan. Yung rectangle, polyline yan. Yan, pasukan natin yung naka-block. Pasukan natin yung naka-block. Click mo yung edit reference in place. Tapos, click mo siya. Yan. Pag sini-etch mo siya, yan tingnan mo. May midpoint, may endpoint. Pero buo siya. Hindi kagaya sa LED, may starting point, midpoint, endpoint. Pero hindi ito kasama pag line siya. Yan. Ngayon, yung sinabi kong rectangle na kinuman ko, siya ay polyline. CH. Yan polyline. Yung CH, change properties. Para makita mo kung anong properties ng drawing na yun. Yan. Pinasukan ko yung naka-block. Ang ginamit ko ito, edit reference in place. Ngayon, aalis na ako sa loob ng block. I-save ko siya. Save. Yan reference edit. Save reference edit. Ref close. Or ref close. Yan Yan. Block ulit. Yan. Line.
Bakit polyline? Kasi pag in-extrude ko yan, tapos kailangan ko ng volume sa estimate, bibigay niya kaagad. Pero pag line siya, ang mangyayari pag kinuha ko yung volume, hindi niya ibibigay. Ang mangyayari, area ang ibibigay niya, surface area. Oh. Kaya dapat lahat ng drawing mo na kailangan mo yung volume, solid. Oh. Kahit itong wall, kahit in-extrude mo yan, kunyari, kahit yung wall, pag in-extrude mo, kunyari, extrude tayo ng wall. Extrude. Yan. Solid na siya kasi in-extrude ko. Nag-assume ako ng height. Nag-assume ako ng height kanina. I-orbit natin. Orbit. Para makita. Orbit. Yan. Yun o, solid na siya o. Ngayon, pag volume ka ko, volume. O, anong ibibigay? Yan o, volume. Kailangan mo sa estimate. Kunyari, concrete. Bibigay niya yan. O, paano pag area naman? O, area, object. Kunyari, painting. Pipinturan mo yan. O, yan o. 9.43 area. O, F2 natin para makita ulit. Yan o. Saan ba? Area, 9.43. Kanina, nagbigay ng volume, 1.68. Yan. O, gawa ulit tayo sa layers ng wall. Yan. Yan. Pero, explode ko siya. Hindi. Para hindi na ako mag-explode, gamitan ko na lang ng line. Sa walls na layer tayo Ngayon, tawag ko kanina dyan, wall. Yan. Gawa ulit ako ng ganyan. Click, 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 click. Yan. O, di ba? Line siya kasi. Tandaan nyo, pag polyline yung drawing mo, yan o, click. Ulitin ko Yun, buo siya. Ito, line. Ito, polyline. Buo siya. Yan. Pag in-extrude ko silang dalawa, yan, same height natin. Yun. Surface siya. Yun, solid. Yung polyline, solid. Pero yung line, surface area siya. Paano pag kailangan mo ng volume dyan? O, kunyari, pedestal yan. Kukompute mo yung concrete. Magkukompute ka ng manual. Diba? Or, i-convert mo siya sa solid. Gagawa ka ulit ng ganyan, tapos i-convert mo sa solid. O, i-shade modes ko i-orbit natin. Orbit. Pag in-orbit ko yan, tapos i-shade modes ko siya. Visual style. Ano yun? Nasa orbit tayo. Right click, tapos visual style. Doon tayo sa shaded. Shaded. Yun, butas. Kasi area nga lang siya. Hindi siya solid. Kaya walang maibibigay na volume. Yan yung pagkakaiba nila. Line, polyline. Ngayon, gawa tayo ng T&B. Kunyari ito, bedroom, tapos living room, dining and kitchen, tapos may T&B. Yan. O. Copy. Yung wall na, huwag ka nang gumawa ng isang line. Yung wall na mismo na may thickness na. Yan. Kaya, kunyari, 1.5 siya. Yan. Tapos, yung haba, 1.8. Yan. O. Kunyari, alanganin ka doon sa 1.5. O di move natin, gawin natin 1.4 kaya 0.1 kung sakaling masikip sa'yo to. Yan. Kunyari, okay na sa akin yan, trim ko lang, trim. Diba? Yan. Yan. Alisin ko lang to. Yan. Tapos, anong gagamitin ko? Fillet. Fillet, yung radius niya dapat 0. Fillet, R. Baka mamaya 1 meter yan. Pagiging kurbada yan. R dapat 0. Yan, okay. Kaya,
Pili. Yun. Oh, tapos ito, extend ko dun. Ihilain ko lang. Yan. Ganon din dito. Yan. Para may close yung wall. Ngayon, dapat wala yan. Kasi dapat iisa silang wall. Kaya, ang gagamitin ko, trim. Type ko yung trim. Or pwede rin doon yung symbol ng gunting. Tapos trim. Yan. Oh. Pag-click mo ng ganito, isa-isa. Yan. Oh, pero pag ganito na select, lahat na, kagaya ng nangyari doon. Di ba? Yan. Tapos ano gagawin ko para maging close yung buong wall? Kasi tingnan mo, tigi-isa oh. Tigi-isa. Na segment. Yan. Oh. Join ko siya. Join. J, tapos select. Yan. Selectin ko sila. Para mabuo. Yan. Oh. Oh, okay na siya. Ngayon, lalagyan ko ng doors. Kaya, palitan ko yung layer, punta ako ng doors. Yan. Kunyari ito, 0.9. Kunyari, magdodor ako dito. Click first point, tapos at, kagaya ng pinaggawa natin ng column, 0.05, 0.9. Yan. Yun. Tapos yung swing niya. Ganyan. Diba? Swing. Gawa ko ng circle. Circle dapat hindi arc. Yung nag-a-assume ka na ganyan, no? Hindi dapat yung ganyan. Hindi dapat ganyan. Mali. Mali yan. Tapos, kunyari, alanganin ka. Ihihilain mo. Yan, igaganyan mo. Hindi. Mali. Dapat eksakto sa rotation ng door. Para perfect yung drawing mo. Kaya circle, specify center point for circle, ibig sabihin, dito, hindi pwede dito. Kasi magiging nakausli yung door mo. Kaya dapat dito, kasi dito ang palo eh. Yan. Click, tapos doon. Oh. Saan ang cut ng circle mo para maging arc? Natural sa quadrant. Kasi 90 degrees eh. Yan. Center ng circle ito. O dito ka sa quadrant. Kaya, gawa ka ng trimming edge. Yan. Or trimming line. Trim. Tapos, yun. Delete. Yan. Yan yung tamang paggawa. Tignan mo yan, pag i-rotate mo, gamitan natin ng rotate para maipakita ko sa inyo kung saan yung daan ng swing. Eksakto dyan. Diba? Yan o. Diba? Yan. O. Ngayon, pag gumawa ka ng door, kunyari, gawa ko ng door na hindi ganyan na paggawa. Kunyari, gawa ako ng arc na-assume lang. Mali yan. Tapos kunwari pag alanganin ka, hihilain mo. Yan. Tapos magpo-0.90 ka, PL, tapos offset 0.9. Yun. Ganyan mo siya, tapos i-assume mo siya ulit. Yan. Kunwari ganyan. Pag nirotate mo yan, para makita yung swing ng door mo, kung saan dumadaan, yan, dito. Mali yun eh. Yan. Pag titingnan mo yan, hindi siya dadaan, lampas na. Lampas na siya. Diba? Dapat yung eksakto din, yung travel ng swing doon sa arc. Yan o. Diba? Kaya mali ito. Yan. Lagyan natin ng door jump. Click. 0.1 yung wall natin at
0.05, kunyari, 2 by 4 inches, kaya 0.05 by 0.1, kaya 0.05, 0.1, yun. Yan. Tapos copy natin sa kabila. Yan. Tapos move pa natin ng konti. 0.006. Diba? Pag nag-close yung door kasi ganito yan. Rotate. Yun. Diba? Para hindi lumampas. Mag-i-stop siya dito, harang. Saktual may, ang tawag dyan, cut yan, na ganyan. Yung hamba. Kung saan mag-close yung door.